Dito ay mag-uumpisa na tayo magtalakay sa mga nilalang na may pakpak. Malamang ay pamilyar na sa inyo ito. Kaya lang ay baka hindi ito gaya ng inaakala ninyo. Unahin natin ang cherubim. Ito ang pinakapopular sa lahat ng mga heavenly beings na may pakpak. Pero ito din ang isa sa pinakamaraming maling akala. First, hindi sila yung mukhang ulo ng mga bata na may pakpak pero walang katawan. Malamang ay nakikita ninyo sa mga Catholic paintings and sculptures sa mga churches, ang imahe ng mga batang puro ulo at may pakpak. Hindi po sila mga cherubim. Napagkakamalan lang po. Ang tawag sa kanila ay puti, pag plural, o pato, pag singular. Ito ay mula sa Latin na ang kahulugan ay boy o batang lalaki. Sila ay isang Renaissance art o mga nakaugalian na palamuti sa mga paintings at sculptures noong mga panahong yun. Para sa kanila ang kahulugan nito ay innocence at sinless dahil mga bata. Isa si Donatello sa mga kilalang artists noong 1400s na mahilig gumamit nito sa kanyang mga obra maestra. Ganoon din si Raphael, na nakilala sa kanyang mga obra noong Renaissance. Second, hindi sila yung mga bata na may pakpak. Ang mga batang may pakpak naman na may buong katawan na hubad ay walang batayan sa Biblia. Kagaya ng ilan sa mga paintings ni Raphael. Ang totoo, mas malapit pa sila kay Cupid, o Eros, na god of love and attraction ayon sa Greco-Roman mythology. Kaya si Cupid po ang kanilang inilalarawan at hindi ang cherubim na sinasabi sa Biblia. Sorry po kung na-break ko ang hearts ninyo sa araw ng premiere ng video na ito. Pero hindi po totoo si Cupido. Huwag na po kayo umasa dyan. Mythology lang po yan ng mga Greeks at Romans. Bawal po sa Bible yan dahil kaugalian yan ng mga Gentiles. Third, hindi rin totoo na nagiging angels ang mga bata pag namamatay. Wala pong batayan sa Biblia na ang mga bata o kahit sinong tao ay magiging angel pag namatay. Malinaw po na isang pang-aliw lamang yan sa mga magulang na namatayan ng anak. Resurrection o ang muling pagkabuhay po ang itinuturo ng Biblia na pag-asa ng mga namatay. Fourth, ang mga cherubim ay hindi mga anghel. Hindi po tinatawag na angels o malakim, o messengers, ang mga cherubim. Iba po ang mga malakim. Sila ay mga messengers na mukhang tao. Sila ay walang pakpak. Sila ay mababa ang katungkulan sa shamayim o kalangitan. Iba naman po ang cherubim. Sila ay mga guardians na minsan ay mukhang tao pero hindi lagi. Sila ang may pakpak. Sila ay mataas ang katungkulan sa shamayim. So, ano talaga ang mga cherubim? Yan po ang tatalakayin natin sa susunod. Ay sorry po, ngayon na lang pala natin ipapaliwanag sa video na ito. Ano ang mga cherubim? Hindi sila mga anyong bata na may pakpak. At hindi rin sila mukhang babae. Galing po sa fairy tales ang babae na may pakpak. Nasabi natin na hindi sila mga anghel o malakim. Sa totoo lang ay hindi sila tinawag kailanman sa Biblia na anghel. Marami at may mga iba-ibang katungkulan po sa kalangitan. Pero ang pagiging anghel o mensahero ay hindi kasama sa trabaho ng mga cherubim. Para malaman natin ang katotohanan dito, ay magbasa ulit tayo mula sa umpisa ng Biblia, at magbasa tayo na para bang unang beses pa lang at wala pang nalalaman na anuman mula sa mga relihiyon.
Bumalik tayo sa umpisa, sa Garden of Eden. Unang mababasa ang cherubim sa Genesis chapter 3, verse 24. Pansinin, walang paliwanag kung ano ang cherubim. Wala din nagtanong kung ano ang cherubim. Bakit? Dahil alam ng mga tao noon ang cherubim. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil nakikita nila ito. Kumbaga ay karaniwan ito sa kanila noong araw. Ito ay cherub sa Hebrew. Cherub pag singular, cherubim pag plural, pero hindi ito malinaw sa mga modern writers. Ang cherub o cherubim ay 71 beses na matatagpuan sa KJV Bible. Pero kung concordance o index ang gagamitin mo ay hindi makikita ang buong larawan kung ano ang cherubim. Kung kayo ay merong electronic Bible sa computer o mobile phones ay hindi ninyo rin makikita ang buong salaysay kung word search lang ang gagamitin ninyo. Pagbabasa ng Bible ang kailangan para makita mo ang whole picture tungkol sa cherubim. Pero malinaw na alam ito ng mga tao noong panahon ng Genesis. Lumitaw uli ang tungkol sa cherubim doon sa panahon ng Exodus nang magpagawa ang Elohim ng Ark of the Covenant. Gumawa sina Moshe ng cherubim na hindi rin nagtanong o nagpaliwanag kung ano ang itsura. Bakit? Dahil nauunawaan pa nila sa panahon nila kung ano ang cherubim. Kahit ang mga Egyptians ay alam ito. Ganun din ang mga Assyrians, Akkadians, Babylonians, etc. Tayo sa panahon natin ang walang alam sa cherubim. Mula Exodus sa panahon ni Moshe, hanggang sa mga kings, sa panahon ni Shlomo, ay sinasabing ang cherubim ay dalawang nilalang na may pakpak na nasa magkabilang dulo ng Ark of the Covenant. Bukod dyan ay nagpagawa pa si King Shlomo, o Solomon, ng dalawang higanteng rebulto ng cherubim sa loob ng temple at sa pagitan nito nakalagay ang Ark of the Covenant. Pati mga kurtina ay may cherubim din. Kaya napakahalaga ng mga cherubim kay Elohim. Ito ay dahil larawan ito ng trono niya sa langit. Ang cherubim ay ekspresyon ng splendor niya. Kaya nga tinatawag siya na, He who dwells in between cherubim. Gaya ng mababasa sa 1 Samuel chapter 4, verse 4. Ganoon din sa 2 Kings chapter 19, verse 15. At sa 1 Chronicles chapter 13, verse 6. Makikita din yan sa marami pang kasulatan. Ikumpara yan sa Isaiah chapter 37, verse 16, sa Psalm chapter 80, verse 1, at sa chapter 99, verse 1. Ipinapahiwatig din yan sa Ezekiel chapter 10, verse 1. Kaya makikita ninyo na napakahalaga ng katungkulan ng mga cherubim sa Elohim. Mataas ang kanilang katungkulan dahil sila ang nakapaligid sa trono ng Elohim. Ibig sabihin napakalapit nila sa Elohim. Ano ang katungkulan ng mga cherubim?
Gaya ng nabanggit na natin, ang cherubim ay mga guardians o bantay. Sila ang throne guardians ng Elohim sa kataas-taasan. Sila din ang guardian sa Garden of Eden. Sila din ang gatekeepers ng Garden of Eden. Pero bukod dyan ay may iba pang role ang mga cherubim. Ito ay kakaiba na role. Hindi ito gaya ng karaniwang inaasahan. Narito ang isang kakaibang role ng cherubim doon sa mga naunang natalakay na natin. Ito ang next verse na iba ang paliwanag tungkol sa cherub. Mababasa sa Psalm chapter 18, verse 10, na isang sasakyang pamhimpapawid ang cherub. Yan din ang sinasabi dito sa talatang ito sa 2 Samuel chapter 22, verse 11. Sasakyan o transport pala ng Elohim ang cherub. Hindi lang isa kundi 2 talata pa na naisulat sa banal na kasulatan ang nagpapatunay. Nakakagulat ano, pero mas nakakasindak naman ang susunod na tatalakayin natin tungkol sa mga cherubim. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.